We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and good morning po sa lahat nating mga worshipers, lahat nating mga disciples, mga leaders, lahat nating mga cell group members, lahat ng mga followers ng Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Lahat ng mga faithful worshiper ng Lord sa ating morning simbahay ay wini-welcome po natin. Mga pastors, mga leaders, mga primary, mga cell group members na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din po sa lahat nating mga leaders na nasa abroad at lahat nating mga worshipers na nasa abroad din po. Ay welcome po sa inyo at good morning muli sa lahat ng mga tatay, mga nanay, sa lahat ng mga kids na kasama sa ating pagsamba dito sa ating morning simbahay. At we really praise God. Kahit nasa different places po tayo, iniipon tayo ng Panginoon. Lahat ng nauuhaw sa Kanya, lahat na nais na pahalaga ng Diyos ay kasama natin ngayon sa ating pagsamba. At simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang iyong presensya. Though we are in online platform, but you are powerful to penetrate in the hearts of people today in different places, in different nation. Alam namin, O Diyos, na you are unlimited God, limitless God, kung kaya't kaya mo, Panginoon, mangusap saang dako man kami, and you use the online platform upang patuloy mo kaming gabayan, palaguin sa pamamagitan ng iyong mga salita. It's not about the location, O Lord God. It's not about the space, but it's all about your nature as God, na you are infinite God, limitless God, na you can talk to us in different places because you are God of all gods. And I pray, speak to us, O God, today. Let your favor ay kumilos sa lahat ng mga anak mo na nagpapahalaga sa pagsamba sa ganitong oras. Saan man kaming dako, O Diyos, ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa. Sa iyo nang pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Atin pong sabay-sabay na sambahin ang ating Diyos na buhay. Kasama po na pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Panginoon, ikaw ang
Maraming salamat sa mga mensahe na ating narinig na pinangunahan ng CGS Philippines Worship Team. Ngayong umaga, buksan natin ang ating mga Bible. I hope and I pray na may Bible po kayo, notebook at ballpen. Part na ng ating gawain po yan. Ang ating mga Biblia, buksan natin at ihanda ating mga notebook, mga kapatid. At the same time, yung ating presensya ay napakahalaga. Sa Luke chapter 2, verses 48 to 49. Ang gagamitin ko po ditong version ay King James Version para lumabas ang dadalhin kong mensahe sa atin. Ang King James Version, malapit ito sa original Greek translation. Kaya ito ang ating pag-usapan. Hindi nyo makikita ito sa Tagalog o sa ibang mga translation. Dito lang sa King James Version. Tingnan po natin. Verse 48, 49. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, my father and I have sought thee sorrowing. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Ngayong umaga, ating alamin ang background ng binasa natin. Actually, si Jesus ay sa context na ito, 12 years old pa lamang siya. At sa pagiging 12 years old niya, alam niyo minsan may mga bata na gumagala na hindi alam ng magulang. At napapariwara at ang iba ay alam natin, marami ngayong kabataan ay nagbabarkada o hindi nagpapaalam sa magulang. Si Jesus, hindi siya nagpaalam kay Mary at kay Jose. At dito makikita po natin, nag-worry ngayon si Maria kung nasaan ang anak niya na si Jesus. No? Bilang nagkatawang tao. No? At dito, mapapansin po natin, kung babasahin natin, 12 years old si Jesus Christ, at nakita siya ng kanyang parents o ng magulang niya na may mga kausap siya na mga intellectual people. Sabi nga, sitting in the midst of the doctors, nakikinig sa kanya. Ano po? At maraming mga magagaling, mahusay na mga religious people na nakikinig kay Jesus Christ, nadatnan siya. At sabi diyan sa binasa natin, verse 48, they saw him, they were amazed, at his mother said unto him, Son, no? Anong nangyari at anong ginagawa mo dito? No? Hinahanap ka ng iyong ama. At nangangamba sila, nangangamba kami. So ganyan, no? Pag may mga anak tayo na ilang oras lang nawala, natataranta na tayo. At nangamba sila, nasaan na si Jesus? Alam nyo, sinabi dito sa verse 49, How is it that ye sought me, wist ye not that I must be about my father's business? So sa 12 years old ng time na yan, si Jesus Christ, nagsimula na siyang gawin ang father's business. This is our topic today. God's business. Itong ating pag-usapan. Ibig sabihin, si Jesus Christ, alam niya kung bakit siya isinilang sa mundong ito is to do God's business. At ito ang ating bigyan ng pansin. Kasi mahalaga na ating maintindihan kung anong ibig sabihin ng God's business. Ito yung ating bibigyan ng pansin. Dahil pag nakarinig tayo ng business, ang utak ng iba, negosyo. Ang iba, sabi nila, ang relihiyon na yan ay negosyo yan. Nagpapayaman yan ang mga, ang mga leader. Pero iba to, mga kapatid, no? Ating alamin ngayon, napakahalaga na I am doing my Father's business, sabi ni Jesus Christ. Kaya ito ang ating bigyan ng pansin. Si Jesus Christ ba may binibenta siya? Si Jesus Christ ba meron siyang inaalok? Na sinabi niya, I'm doing my Father's business. So number one, dapat maunawaan natin,
Ano bang ibig sabihin ng God's business? Na sinabi ni Jesus Christ, I'm doing my Father's business. Sa King James nyo lang makikita yan. Even sa Tagalog, hindi nyo makita yan. At sa ibang translation. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Number one, it is spiritual, not material. So ang Father's business ni Jesus Christ is spiritual, hindi material. Ang business ng tao, mga material na bagay. Pero si Jesus Christ, ang business niya is to preach, is to teach, to change the lives of many people. Ang business ni Jesus Christ, gumaling ang mga may sakit. Mabago ang buhay na wasak at sira. So it is spiritual, not material. Ibig sabihin, pag sinabing God's business, na parito si Jesus Christ, mula sa kanyang edad na 12 years old, nagministeryo na siya, nangangaral na siya, nagtuturo na siya, at inialay niya ang buhay niya upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. And that is God's business, the business from heaven. Hindi ito business na pansarili lang, na parang financially yumaman. Hindi kailangan ng Panginoong Hesus yun. Ang kailangan niya, pinaka-importante sa lahat, ma-change, mabago ang buhay ng tao. So hindi si Jesus nakasentro sa mga tinatawag nating carnality. Hindi siya nakasentro sa mga physical needs. Dahil hindi yon ang number one priority. Ang number one priority, patay ang espiritu ng tao, dapat mabuhay yan. Dapat mabuksan sa salita ng Diyos. Kasi ang physical na ito, physical ang kinakain. Pero ang ating spirit, dapat may spiritual din na pagkain. That's why you listen to the Word of God. May craving ka sa salita ng Diyos kasi nabuhay ka ngayon, nabuksan ka ng salita ng Panginoon. So makikita natin, God's business is spiritual and not material. At I think naintindihan natin ito ngayon. Ang katawang ito, kumakain siya, nag-aalmusal siya, itong physical natin. Pero hindi natin alam, ang nagpapatakbo ng katawan na ito ay ang ating kaluluwa. No? Which is synonym sa ating espiritu. At kailangan din nating kumaing espiritual. Ito yung ginagawa natin. Meron tayong gathering sa online, through online platform, at meron kang personal devotion sa Word of God. Meron kang personal prayer dahil kailangan manourish din ang ating espiritu upang tama ang ating iniisip at ang ating damdamin, mga kapatid. Na hindi tayo hungkag, hindi tayo empty. Pag wala tayong pagpatay ang spiritual natin, mali-mali ang ginagawa natin. Kasi napangalagaan lang natin yung physical. Kailangan mahalaga yung mga morning prayer, reading of the Word, listening to the Word of God. Because that is our spiritual food, mga kapatid. At yan ay dapat maintindihan natin. Tingnan po natin ngayon, para makuha po ninyo, Romans 14:17. This is the supporting verse natin. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kita nyo mga kapatid, this is the business of God. Ang tao kasi, paggising pa lang, ano almusal, anong kape. Ang paligid natin, nakahilera, pumunta ka sa mall, puro food. Pag pumunta ka sa kalye, may mga street foods. Kasi ang concern ng mga walang Diyos sa buhay, pagkaing pisikal. Ang concern ng mga taong walang Diyos at patay ang spiritual, paano magkamal ng malaking pera. Pero pinakita ni Jesus Christ, nalihis ang tao. Ang unang pahalagahan ng tao, yung espiritu na nasa kanya. That the Spirit of God and our human spirit magkaroon ng connection para tama ang laman ng utak natin. Tama ang laman ng puso natin. Dahil ang utak na to, toxic. Nag-iisip ng hindi mabuti sa kapwa. Ang damdaming ito, toxic din. May mga sama ng loob sa kanyang kapwa. That is why we need to understand that the Father's business is not material but spiritual to change us.
na yung mga dead spirit natin maging alive. Sino bang interesadong makinig ngayon? Sino ba interesado sa mga cell group? Isa ka sa binuhay ng Diyos. Isa ka sa nabuksan ng Panginoon. Because we're doing God's business, inabot ka at ngayon, sabik kang makinig sa Kanyang salita. Ibig sabihin, nais ng Lord na marami ang mabuksan at makaunawa sa Kanya, sa Kanyang salita, na ang kailangan ng tao ngayon is not material but spiritual. That is doing God's business. Anong sabi sa Romans 14:17? The kingdom of God is not eating and drinking. Ibig sabihin, it's not all about the food we take for our physical gratification, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kumakain ka nga, masama ka naman. Kumakain ka nga, wala kang kapanatagan. Kumakain ka nga, wala kang joy in the Holy Spirit. Kaya alam nyo mga kapatid, masarap na naglilingkod sa Panginoon na minsan nakalimutan mong kumain pero you have the joy in the Holy Spirit. Ayon. Alam nyo ba ang mga pagan people, priority nila yung physical food? Pero yung mga tao na nabuksan sa salita ng Diyos, bago kumain ng physical food, nakikinig muna ng salita ng Diyos. And that is their joy. Iwan ko lang kayong mga nag-morning simbahay ngayon, kung nag-almusal muna kayo, o ang iba dyan kumakain habang nakikinig. Pero hindi kami kumakain hanggat hindi natapos ang worship service sa online platform. No? Iba takot mamatay. Takot magutom, parang takot mamatay. Pero kami, dapat itong practice natin. Kung nabuksan ang spiritual mo, wala kang i-intake na food hanggat hindi mo nauna ang spiritual food. Dahil itong morning simbahay natin, libo ngayon ang kasama natin dito. Bakit interesado tayo? May craving tayo. Kasi nabuksan ang spiritual mo. Ang hindi interesado dito, mga patay, boring yan, tanghali na tulog pa rin. At mag-outing mamaya yan. Yun ang practice ng mga unbeliever. No? Kasi their spirit is dead. But now your spirit is alive. You are now interested. Interesado ka ngayon. Gutom ka, uhaw ka sa Word of God. Because your spirit now is alive. Nabuksan, nabuhay. It's because of the work of the Holy Spirit. Kaya sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Grabe, di po ba mga kapatid? Ang sarap kaya mag-serve kay God na minsan nakalimutan mo ng kumain dahil nag-one verse evangelism ka, dahil nag-consolidate ka. Ang tao na walang Diyos, ang utak palagi, oras-oras kumain. Lahat ng klase ng inumin, matikman. Pero ikaw, nakikita ng Panginoon, may kasabikan ka sa Kanyang mga salita. Kaya God's business is that may na-change na life, may nabago ang buhay upang dalhin sa kaharian ng Diyos. Nakita niyo kapatid? Kaya nag-i-expand, nag-a-advance ang kingdom of God. Yung dating nananakit ng misis, ngayon minamahal na ang misis. Dati palamura, ngayon nagpe-praise the Lord na. Dati baon sa utang, ngayon bayad na lahat ng utang. Because we're doing God's business. Na-reach out ang ganitong klase ng mga tao. So dapat naintindihan natin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, God's business is that marami matransform, maraming mabago, maraming makarating sa buhay na walang hanggan. That's why we're doing every week, may mga cell group, praying people, pinipray natin ang nation natin dahil nakapokus sila saan? Sa carnality. Ang pinag-awayan ng mga opisyalis ngayon ay patungkol sa pera. Hindi na napakalagaan ng taong bayan. Nag-aakusahan na. Because they live in a carnal life.
But ang mga tao na nabuksan sa salita ng Diyos, gusto nilang patuloy na hubugin, ayusin ang buhay, mga kapatid. At dapat naintindihan natin yan kung bakit nandito kayo. Because we're doing God's business like Jesus Christ. Sinita siya ni Mary. Anong ginawa mo? Hindi ka nagpaalam. Anong ginagawa mo dito? Anong sabi ni Jesus Christ? I'm doing the Father's business. Ibig sabihin, mga matatalino na mga tao nakikinig kay Jesus Christ at na-amaze sila sa kanyang katalinuhan. At mapapansin natin, Jesus fulfilling the business of God. He was born to die para ikaw at ako ay maligtas. At dapat naintindihan natin yon, mga kapatid. Kaya dito napapansin po natin, ito yung sinasabi sa Romans 14, verse 17. Another one, in John 4:34-35, para ating mapatibay ito, mga kapatid. Anong sabi sa John chapter 4, 34-35? This is now in NASB version. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. See? Do you not say, there are yet 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. So this is God's business. This is the Father's business. Sabi ni Jesus Christ, ang pagkain ko is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. So that is the Father's business, ang gawin ang kalooban ng Diyos. At matupad ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Because the harvest is ready. No? Ready to reap, mga kapatid. Handa nang aanihin. Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Ibig sabihin, ang harvest dito, yung mga tao na hinog na lumalapit na sa Diyos, mga taong may sakit, may karamdaman, mga taong may suicidal instinct, mga tao na puno ng mga problema, nakita nila na wala silang pwedeng lalapitan at sila'y mga hinog na naghahanap na sila ng katugunan. At yun ay si Kristo Jesus. Kaya, they are white for harvest, sabi ni Jesus Christ. So it is spiritual, not material, mga kapatid. Ibig sabihin, this is the business from heaven to change, to transform, to restore the lives of many people. Kaya isa tayo sa nag-benefit ng God's business. Binago ka, nabigyan ka ng tamang direksyon, tumuwid ang buhay mo, nawala sa iyo ang masamang pag-iisip, masamang damdamin, nagkaroon ka ng kapayapaan, there is joy in the Holy Spirit sa iyong puso. At the same time, nagkaroon ng transformation ng iyong kaisipan na inuuna mo palagi ang Diyos sa iyong buhay. So dito makikita natin, God's business is spiritual, not material. Alam ninyo, mga kapatid, priceless kapag ginagawa mo ang God's business. No? At marami ay hindi ito nagagawa ng karamihan. That is why we need to participate in doing God's business. So at least naunawaan ninyo sa first point natin, na bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito dito tayo sa online for more than 5 years. Bakit nangangaral tayo ng salita ng Diyos? Bakit nagre-reach out tayo ng mga tao? Because that is the work of God from heaven. And we are the extension of God. And that is the work of God. That is God's business, mga kapatid. Is not to accumulate any material things, but to gather more souls. Marami masisave na mga tao. So, nakita po natin, it is spiritual, not material. At yon ay pinapatutuhanan ng mga talata na ating binasa. To do the will of the Father, that is my food. Sabi ni Jesus Christ, my food is to do the will of my Father. So ano bang will ng Father? Ang will ng Father, you need to forgive someone na nagkasala sa iyo. Ang will ng Father is to obey His word.
ang will ng Father, lahat ng command sa Bible, we need to pray every day. Sign ng ating pagiging dependent sa Kanya. That's the will of the Father. The will of the Father, mga kapatid, is to reach out more souls and disciple them. Kaya kung nakatunganga ka lang sa church at wala kang ginagawa, pakabig ka lang ng pakabig. Pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka rin maging masaya. Kahit anong gawin mo. Nahanap buhay ka para mabuhay at pagkatapos makikita mo may kulang. So not doing God's business, tandaan natin mga kapatid, may kulang sa buhay natin. So number 2, it is an investment made through His own Son, Jesus Christ. So God's business is an investment. Investment yan. At ang ininvest, pinuhunan ng Diyos. Sino ang puhunan ng Diyos sa kanyang business? His own Son, Jesus Christ. Alam nyo, namuhunan talaga ang Diyos. Binigay niya yung anak niya. Inalay niya ang anak niya. Namatay si Kristo. Na ginampanan ang business ng Father. So, ang investment ng Father si Jesus Christ. At dahil kay Jesus Christ, namatay siya, naisila ngayon ang maraming tao na nabago ang buhay. Na dati patay ang espiritu, binago ngayon through the Lord Jesus Christ. At isa yan sa heart of the gospel in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That is the capital of God. Ang puhunan niya para maraming masave, kailangan may mamatay para marami ang mabuhay ang Espiritu. At ganun si Jesus Christ, binigay niya buhay niya dahil it's because of the love of the Father. For God so loved the world, He gave His only Son. Nang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito'y pinatunayan sa John 12:24. Tingnan po natin. Gusto ko mabasa to sa Tagalog para maintindihan natin. Ito yun, mga kapatid. Kailangan may binhi na mamatay upang magkaroon ng harvest. Di po ba nagtanim ka ng binhi ng buto ng mais? Pag tumubo yan, marami kang ma-harvest na mais. At ito, ang hinalimbawa dito, ang trigo. John 12:24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Si Kristo ang tinutukoy dito. Nung namatay ang Panginoon at muling nabuhay, maraming bunga ang lumabas. Nakita natin mga kapatid, in Tagalog, tingnan po natin. Ano sabi sa Tagalog? Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay. It talks about the Lord Jesus Christ. Mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. At sino ba ang namatay na isang seed, walang iba kundi ang ating Panginoon. At namunga ito ng sagana, ikaw ang isa sa mga bunga, ikaw ngayon naging disciples, naging followers, naging worshipers, naging Christian, naging believers. Thousands of people na buksan. It's because of one seed. At ang seed na yan, si Jesus Christ. Ibig sabihin, namuhunan ng Ama upang marami ang mabuksan sa kanyang mga salita. It is an investment made through His own Son, Jesus Christ. Parang isang example katatapos lang ng ating encounter this week. Mga leaders namuhunan sila. Sila ang nag-sponsor sa mag-i-encounter upang yung mga nag-encounter, ma-encounter nila si Jesus Christ for 3 days. Ibig sabihin, hindi nila iniisip ang finances, kundi ang spiritual ng kapwa nila. And we really appreciate sa mga taong namuhunan sa mga kaluluwa para dalhin sa Panginoon.
Ang maganda, pag nabuksan ka, ang resources na meron ka, hindi na para sa sarili mo. Ginagamit mo siya para marami ang mabuksan sa salita ng Diyos. Sa time natin, it's like those people, mga leaders natin, hindi sila mahinayang na hindi para sa kanilang sarili ang resources na meron sila, finances na meron sila, sinagot nila ang encounter ng kanilang mga ng kanilang mga participants. Kaya kayong mga participants sa katapos ng encounter, gawin nyo rin yan sa mga taong dadalhin ninyo sa Panginoon. Ang iba namuhunan sila sa mga tinatawag nating conference para makita nila kung ano ang landas na dapat tahagin. Gumagasto sa conference. Gumagasto sila sa mga mentoring. At naintindihan nila, I am investing for God. That is an investment. Si Christ, malaki ang investment niya. Kaya maraming nabago. Kaya tandaan natin, hindi ka maubusan, kahit gamitin mo pa ang buhay mo, pananalapi mo para lang marami maligtas. Namuhunan sila sa encounter. At nakalaman ko ang encounter na lumapit sa Panginoon, nakatatapos lang mga kapatid, iba-ibang bansa, iba-ibang probinsya. Ang iba walang-wala, pero namuhunan ang mga leaders natin. Almost more than 100 ang nakaranas ng encounter sa Lord. And more than 50 ang nagpa-water baptism. It's because of those people who invest the resources, their time, their effort. That is an investment. Yung oras mo, ibibigay mo sa gawain ng Lord. Ang iba, nag-overtime, kulang na lang, dugo ang bumuhos para lang makapanood ng concert. Biro mo, nagpuyat ka sa trabaho mo. Tapos nanood ka ng Blackpink, ng SB19. Babayad ka ng 10,000. Namuhunan ka sa pansarili. Ang mahalaga dyan, ang iba naggumagastos sa mga concert. Pero pag uwi nun, pagod, puyat. Pero magandang namuhunan ka sa gawain ng Diyos. Katatapos na ng conference ng October, 1,000 ang 2 days. Makikinig ka, pupunta ka sa Word Trade, gagamit ka ng sasakyan. At ako'y pumapalakpak sa mga disciple na ito. They invest a lot, their time, their money, for the kingdom of God. Ang sayang na investment, gumastos ka, nagtrabaho ka, nagpuyat ka, nag-overtime ka, para mag-enjoy ka sa sarili mo, pero ang Diyos ay hindi naman natutuwa. Nakita niyo po mga kapatid? Ang maganda nito, ginastusan mo yung na 1 verse evangelism mo hanggang sa siya'y makatapos sa Soul 1, 2, and 3. May isang ang leader na nagsabi, ay lahat pala merong palang tinatawag nito. Hindi pala lahat ay libre. Yan ang mahirap sa mga church ngayon . Pag sinabing meron tayong registration, sasabihin nilang, church, negosyo yan. Negosyo yan. Hindi nila alam na yung mga lugar na kinukuha natin, nagbabayad tayo dyan. Yung place na kinukuha natin, may mga aircon yan para komportable yung mga nakikinig. Nakita po natin? Magkaroon tayo ng magandang sound, kaya gumagamit tayo ng mga gamit na kung saan para sa gawain ni Lord. Ang gaganda nga ng mga gamit ng makamundo, gamit ng Panginoon. Ihahampas mo pa ang microphone para lamang hello mic test para umandar. Kasi nahilig tayo sa libre, gusto natin pagdating sa church, mumurahing microphone. No? Mumurahing gamit. Mumurahing lugar. Hindi yun naintindihan ng makamundo. Ibig sabihin yung nabuksan, dapat high level ang gawain ng Lord. And we really praise God sa mga top head natin, sa mga mentoring, alangan naman sa garahe tayo nag-aaral, sa ilalim ng tulay. Ibig sabihin, dapat may dignity ang gawain ni Lord. Although we pay much, pero ino-honor mo ang Panginoon. Kaya I really praise God because my discipleship. Ibig sabihin, bukas ka pagdating sa gawain ni Lord. Ang iba nag-invest for 2 days sa conference sa World Trade. Napaka-comfortabling lugar yon.
And that is an investment in the kingdom of God. Kasi maraming church, maraming mga membro, ang utak libre palagi. Ang utak palagi pagdating kay Lord, pwede na yan. Pero hindi yan ganon sa discipleship. Dapat makita natin, deserve ang God sa dekalidad. Deserve ang Lord sa quality place. May kalidad na lugar, dissenting lugar, mga kapatid. That is why we spend much for that. Ang iba gumagastos sa hotel para sa sarili. Pero pagdating kay Lord, gusto libre. Yan ang maling mindset. At dyan tayo chini-change, mga kapatid. Si Christ ay namatay. Nag-invest siya para ikaw maligtas. At dapat nag-i-invest din tayo ng buhay natin, ng lakas natin, ng panahon natin upang marami ang masave. So pinapalakpakan natin dyan yung mga namuhunan sa encounter na may mga delegates sila para lang maka-encounter sa Panginoon. No? Ang iba, umaatras na pagdating sa finances, malalaman mo wrong mindset. Pero pag gumasto sa mundo, wagas. Pamamasyal, gagastusan ng 1,000 para sa sarili. Pero pagdating kay Lord, hirap kahit sa malapit na lamang siya. Alam nyo ba sa encounter natin, 4 na beses na tayo dyan sa isang place ng campsite, nilagay natin yan sa isang malapit na lugar para yung malalapit makarating. Pero iba galaw ni Lord. Ang mga kuripot hindi makarating kahit maglakad. Ang mga tao na tinouch ng Diyos ngayon, ng Holy Spirit, yung nasa ibang lugar. Alam nyo ba may nakarating sa atin? Malalayong probinsya. May nakarating sa atin galing pa ng ibang bansa, may mga trabaho sila. Why? Dahil nabuksan sila at nag-invest sila para sa gawain ng Panginoon. And that is an investment. Isa sila sa nakinabang sa kaligtasan through the Lord Jesus Christ. At dapat mabago mindset natin. Mas magandang gumastos sa kaharian ng Diyos kaysa gumastos sa mundong ito. Dahil ang mundong ito puno ng corruption. At minsan, we corrupt also the blessing given to us by God. Nasalip para kay Lord, kinukurap din natin, mga kapatid. Kaya palakpak sa mga tao dyan na mga generous para lang ma-change ang buhay ng kanyang kapwa. At kayo naman na nag-accumulate at naka-receive, na nilibre kayo, na sponsor kayo, make your leader as your model. Na maging generous ka din, kapatid. Ang mahirap, nanlilibre ka, pero hindi naman para sa gawain ng Diyos. Halimbawa, yung mga manginginom, bagong sweldo, saan ka nakakita, nagpagal ka ng matindi, nagbanat ka ng buto? Nilibre mo yung mga kumpare mo sa inuman. E di puro lasing lahat yan, at hindi kayo naging productive sa pamilya ninyo, lasing kayong uuwi, kaya nagagalit ang misis ninyo. Nag-invest ka sa mali. Nag-invest ka, bukod sa alak, nagsugal ka pa. Mali pa rin investment yon. So, sa sugal, manalo ka 1 beses, pero 9 na beses ka namang talo. Kung hindi ka na, kaya dyan, mali ang mga investment natin. Kung hindi man, paninigarilyo para yan ay mawala ang stress. Mali din yun. No? Mali din siya. Nakakasira ng katawan natin yan. Ang magandang investment, mga kapatid, tandaan natin to. You give your time with God, you give your effort with God, you give your energy with God together with your family. At kapag may mga blessing na binigay sa iyo, you prepare that. No? For the conference, for the mentoring, mga registration na yan, para yung maging maayos ang lahat. Even sa online natin, may registration tayo. Sa face-to-face, meron din po. Bakit ginagawa natin yon? To be a good steward sa lahat ng mga binibigay ng Diyos sa atin. Dahil hindi libre ang kamatayan ni Kristo, binayaran niya yan ng kanyang banal na dugo. Kaya burahin sa utak ang mga tao na mahilig paggawain ni Lord, walang kalidad, paggawain ni Lord, mga low quality, nagrereklamo pa pag merong registration.
Yan ang mga taong pakabig, mga taong makasarili. Pero pagdating sa mundo, very expensive ang gamit, very expensive ang kanyang pinupuntahan, very expensive ang kinakain. Pagdating sa gawain, naging madamot. Hindi tayo ibibless ng Lord yan. Kaya mangyayari, hindi ka makaahon sa pagiging makasarili. At wala kang kasiyahan. Ang joy in the Spirit is that nakita mo na may na-change na buhay ng tao. Meron na namang hinugot mula sa dilim tungo sa liwanag. Dahil ginamit ka ng Lord, nag-invest ka sa mga taong mailapit mo sa gawain ng Diyos. Mga kapatid. So if you're doing God's business, God will bless you, God will prosper you. Kasi marami dito sa atin, may negosyo siyang pinansyal, meron din siyang doing God's business sa spiritual. Lahat ng mga tao na pumapasok sa kanilang hanap buhay, kailangan makarinig ng salita ng Diyos. That is doing God's business. Kailangan mabago din ang buhay. Kailangan ma-disciple din. So makikita natin mga kapatid, you're doing the human business and you're doing the divine business. Then God will prosper you. Masarap yung may negosyo ka, ang mga tauhan mo rin ay nagse-cell group, mga tauhan mo ay sumusunod sa Panginoon, mga tauhan mo ay nagpapadisciple. Double purpose yan. Human business plus divine business equals God's blessing. Ipagpalain tayo ng Diyos yan. Ang iba puro negosyo lang, kumita ng salapi, wala na ang gawain ng Diyos. Kaya bagsak ang human business. Bagsak ang negosyo. Kasi hindi ginagawa ang God's business. Kung tingnan natin ang God's business, naghahanap ang Diyos ng mga patay para mabuhay. Ayon. Kaya nga sa Tagalog, hanap buhay. Hinahanap ang mga ligaw para mabuhay. That is God's business, mga kapatid. Kaya it is an investment made through His own Son, Jesus Christ. May mga namatay at nabuhay dahil kay Kristo Jesus. So naway naintindihan ninyo to mga kapatid. Ang ginagawa mo pala sa gawain ng Lord, sa mga tao na sa paglapit sa Panginoon, dadalhin mo sila sa encounter, dadalhin mo sila sa life class, dadalhin mo sila sa Soul 1, 2, and 3, namumuhunan ka para sa kanila, para mapabuti ang buhay nila. You are doing God's business. And hindi ka pagkukulangin ng Panginoon dyan. At dapat malaman din ng mga bago na kung ano ka ngayon, may namuhunan sa buhay mo, matuto ka ring mamuhunan. You give your time. You give your energy, your effort, time in winning souls. Your effort to reach out people. Bring them in mentoring. Sometimes your resources ginagamit mo. Everything. Your time, you pray for them. Then God will bless you, mga kapatid. That is an investment from heaven. Then the third, sino ba ang gagawa ng God's business? It is operated by God's people. Wala namang gagawa ng ibang galawan ng Diyos, kundi ikaw at ako na nabuksan. So it is operated by God's people. Ang sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. That is God's business. Unahin ninyo muna ang kaharian ng Diyos and His righteousness. That is spiritual. So ibig sabihin, una ka munang manalangin, una ka munang magbasa ng Bible para may guidance ang utak natin ng spiritual. Seek ye first His kingdom. Una ka munang makinig ng salita ng Diyos. Magsumunod sa leader mo. That is seeking first the kingdom of God. His righteousness, magpatuwid ka, magparibyo ka. And all these things shall be added unto you. Kita niyo mga kapatid? Listen to this. In doing God's business, mamalayan mo lamang,
Patuloy ka nagwi-win soul, patuloy ka nagdi-disciple, dinadala mo sila sa life class, sa soul 1, 2, and 3. Ang ibang mga invites, hindi pa nila to ma-relate. Pero yan, yun ang utak mo. You are doing God's business. Na nang mawin mo ang taong ito, naging leader na siya ngayon. You are doing God's business. So sino gagawa niyan? It is operated by God's people. Mga tao lang ng Diyos ang makagawa niyan. Ang mga bulag, ang mga masasabi nating patay, hindi nila to maintindihan ang sinasabi ko. At naintindihan ninyo ito kayong na-disciple, kayong nabuksan. Pero yung mga matitigas ang ulo, bulag yan. And I'm praying, Diyos lang ang makapagbukas ng kanilang puso at isip. Kaya yung mga nabuksan, ang nais ng Lord, lalo mong i-operate ang God's business for the glory of God. Mga kapatid. Kaya God's people are expected to pursue God's business. Inaasahan ka ng Diyos, kaya mga disciples, mga leaders, kayong nabuksan. Na mabuksan ang mga bulag. Iahon ang mga nasa dilim. Iligtas ang mga napapahamak. Alisin ang mga taong nasa dilim, dalhin sa Panginoon. At sino magpupurso nito? Ikaw. Na dapat maramdaman nila na iba pala kapag may Diyos. Iba pala kapag nasa direksyon ka ng Panginoon. Despite of toxic, despite of mga bad news, still you are not affected. You know why? Ino-operate mo yung gawain ng Panginoon. It's an urgent time. Marami depressed, maraming ligaw. Ikaw, pakuya-kuya-kuy ka lang. Wala kang inaabot ng mga kaluluwa. Maraming kaibigan mo ang bulag, pamilya mo bulag pa rin sa katotohanan. Ang mga taong pagan, ang utak ngayon, pagkain, mahalaga may pera, mahalaga may hanap buhay. That is pagan mindset. But you are not a pagan. You are a disciple, you are a leader of God. You are a believer of the Lord Jesus Christ. Ang utak mo is not about physical food. Ang utak mo is about spiritual. Ma-change ang life ng maraming mga tao. At sino mag-ooperate niyan ng business ng God? Ikaw na anak ng Diyos. Minsan, naalaala ko, may cell group. Pero ang cell group pala, ghost cell group. Nagre-report, ghost report din. May naalala ko na nag-face-to-face, siya yung mga top ang kanyang bilang na binibigay. Kasi alam niyo dito sa CGS Philippines, monitoring, reporting, accountability is very important. Hindi tayo suntok sa buwan. Numbers ay napakahalaga sa atin. Dahil mahalaga yan sa Diyos. Kaya nga may book of numbers. Diyan tayo nangangalaga ng mga tao. So alam natin, ang bawat isa, sino ito, sino ang dalan natin. Hindi po tayo suntok sa buwan lang. Because accountability is very important. Ito ngayon. Tuwing report, mataas ang report. Ito na, nang pinapunta na yung mga tao, walang dumating. Pero ang taas ng report. More than 100 ang mga na-disciple daw sa report. Yun pala dinaya. Wala pang 100, bagkos baka wala pang 50 people. At yung tinutukoy ko mga kapatid, pati siya nawala na din. Kita niyo po? Hindi gusto ng Diyos na sa kanyang business ay dinadaya siya. Even now sa time natin, hindi gusto ng Lord na mga substandard ang dinidisciple natin. Dapat may quality ang mga dinidisciple natin. At nasa leader yan. Kaya until now, we have our report, mga kapatid, after this, ito na yung cycle natin. Naintindihan to ng mga leaders, ng mga disciples. Hindi ito naintindihan ng mga invites. We're praying na bubuksan kayo. Na bakit sa online may mga reporting, may monitoring, may picture po tayo? Because we don't want na mailagay, mga kapatid, sa pandaraya ang God's business. Nagre-report ka ng tao na sumamba pero tulog pa pala hanggang ngayon. Nagre-report po tayo, nagpapapicture po tayo, last year pa pala ang picture. So that is what we call what?
That is corruption in God's kingdom. That is also corruption in the kingdom of God. That is spiritual corruption. Madaling magbigay ng numbers of your disciples. Para yun pala, mga ghost disciples yun. So nagkakaroon ka ng tinatawag na substandard work in the kingdom of God. Nakita natin mga kapatid? Ibig sabihin, if you are one entrusted by God to operate His business, pinapakita mo yung mga tao na dinala mo sa Lord. Pag sinabi ni Pastor, sige nga, dalhin mo dito, ni isa nga hindi mo madala-dala. Yung pala, lahat ng yon ay mga ghost. That is why, people of God, nagsasalita po ako sa inyo ngayon. Dapat may kalidad. As we end the year 2025, dapat may quality, dapat high level ang klase ng mga taong nilalapit natin sa Panginoon. It's not just to please the pastor or to please the leader. We are doing seriously God's business. Na kung sabihin mo may 50 disciples ka, solid yan. Nakikita sila sa face-to-face, even in online, sila yon. Hindi sila yung mga ghost people. Because we're doing God's business. Kahit ngayon sa pagsamba natin, kung ikaw yung leader at disciple na may quality, bago mag-6, nandyan ka na. Nagko-comment, nagsishare, nag-engage. Lalo na yung mga frontliners natin. Ano po? Kahit sa morning prayer natin, you don't just send picture, but you pray. For almost hour po ang ating oras sa panalangin. At kahit nasa online tayo, if we're doing God's business, hindi ka naka-duster, hindi ka naka-short, hindi ka naka-sando, hindi ka, biro mo, sasamba ka kay Lord, hindi ka nakahilamos, hindi ka nagmumug, pakapika-pika pa niyan. So, nasa laula ang God's business. Kaya ang result sa atin, wala rin tayong fruit na matino na inaani sa gawain ni Lord. Buti na lang may mga dinidevelop tayong mga leaders, mga disciples, na nasustain nila ang quality ng simbahay because they obey. Alam nyo kung walang reporting, monitoring, walang tinatawag nating guidance ng mga leaders, pupwede ang iba na nandi-disciple ay mga substandard disciple. Dahil ang leader din ay substandard. Kaya tandaan po natin sa lahat ng galawang ito ay sa Diyos at para ito sa Diyos. Kaya mapapansin mo, after this, ang iba pag napapicture, hindi pakitang tao yan. That is accountability. Pag napapicture sila, alam mong sumamba silang ng matino kay Lord. Nakaayos ang damit pang samba. Biro mo, pupunta ka nga lang ng mall eh. Parang may ikakasal ang iyong damit eh. Di ba? Sa mall lang yon. Sa gawain ng Lord, nakashort ka, nakaduster, nakasando. Pambabastos yon sa gawain ni Lord. Dapat mataas ang level ng pagsamba kay Lord. Na kahit sa bahay ninyo, nakaprepare lahat. Yung inyong sala is a place of worship. Kung nag-iisa ka, yung kwarto mo is a place of worship. Hindi yung nakahiga ka at hawak mo ang gadget. Kaya sa online, marami dyan na kapag hindi disciple, they don't honor God properly. So, always remember this. In doing God's business, in-appoint ka ng Lord to operate God's business, ayusin mo. Ayusin mo, kapatid. Kahit nasa online tayo, tingnan ninyo yung mga nag-work from home, naka-blazer din yan sila. Dahil sa company nila, nagtatrabaho sila ng maayos. Kahit work from home, kahit sa online. Di lalo na tayo mga anak ng Diyos. Dapat sa pagsamba ng Diyos, di kalidad ka din. Gumising ka ng maaga, hindi ka nag-i-enjoy pag Sabado, you prepare yourself to worship God, gumising ka ng maaga, you prepare your gadget, naka-recharge. Hindi yung na-empty na lang. Kasi sa kakalaro mo sa online. Substandard yan na paglilingkod. At pagkatapos, mandaraya pa tayo sa mga report natin. Yun pala, hindi naman nag-church sa online. And we really praise God
na kahit sa online tayo, dito tayo dinidisiplina mga disciple. Kaya kapag nagtawag, okay, papuntahin ninyo yung mga nasa online. Imagine that sa encounter, pinakita yung genuity of discipleship na yung naabot sa online, pumunta sa encounter, galing pa ng iba't ibang bansa, galing pa ng iba't ibang provinces. Ibig sabihin, mahusay ang leader sa pagpapatakbo ng God's business. Na ang mga taong ito di kalidad ang kanilang pinapakitang paglilingkod sa Panginoon. Sa ibang church, face-to-face na nga, late pa. Ang gawain nila, alas 9, dumating alas 11. Walang kwenta yan na pagsunod sa Diyos. Oras pa lang, hindi pa nagawang maging maaga. Dito sa online, malalaman mo na mga leader may disiplina. May reporting at nagpakita sila. At bukod pa niyan, hindi ka pinupulisan, pero you are faithful to listen pagdating sa Word of God. Ayon. Hindi ka yung tipo na pinaandar mo lang yung gadget mo, pero nagluluto ka ng almusal. Diba? Wala ka talagang dapat gawin. Pinapaandar mo yung gadget mo, pero naliligo ka pa. Dapat tandaan natin, as if yung bahay mo, simbahan yan. Ang tahanan nyo, simbahan yan. As you listen to God's Word, lahat yan nakapost to listen the Word of God. So naway ngayong umaga nakita ninyo, we are doing seriously the business of God. At dapat di kalidad ang mga dinidisciple natin. Dapat may quality ang mga taong ating dinidisciple. Mataas na standard. Because we're doing not the human business but the divine business of God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, lalo kang maging maunlad kapag ginagawa mo ng tama ang God's business. Sa ating pagtatapos, God's business is to build the lives of many in righteousness, holiness, and obedience to God. Kaya tandaan natin, itong pinag-usapan natin ay ito yung divine business of heaven. Patibayin ang buhay ng mga tao na mamuhay na may katuwiran, may kabanalan at pagsunod sa Diyos. Marami na ngayon mandaraya, manluloko, mga corrupt, inside and out, sa government, sa private, even in churches. That is why we need to protect God's business. Na ang ating maging product, matitino na mga leaders and disciples. Namumuhay sa katuwiran at lumalayo sa kasalanan. That is God's business. That is the divine business of God. Atin ngayon namnamin ang mga mensaheng ito. Dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Nakita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Pag-ibig mo sa akin ay ibinigay. Walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito, salamat, Jesus, sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating
Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalaala mo sa amin na wala nang gagawa kundi kami to operate your business. And we pray na sa aming mga gampanin, all of us are honest. All of us are living a standard with quality bilang mga leaders, disciples, and followers of the Lord Jesus Christ. Because we're doing this is the divine business of God na ang ma-produce namin, Panginoon, hindi matitisurin, hindi maramdamin, hindi mahina ang loob, hindi, O Diyos, papansin, hindi self-seeking, hindi self-centered, but God-centered disciples, willing to invest for other people. I pray, Lord God, as we're doing your business, we produce pure disciples. Hindi malabnaw na mga disciple na sometimes they love the world and sometimes they love also the word. We pray, Lord God, na ang production nito willing to die for the Lord Jesus Christ. And we really thank you, Lord God, sa natapos na encounter. Almost more than hundreds of people ang nabuksan. Thank you sa mga leaders na they invest their money, their time, their effort for those people. And I pray, all of us, alam namin, O Diyos, ang direksyon ng aming mga resources, hindi pansarili, hindi pang mundo, kundi direction patungo sa iyong kaharian. Because you are the one who provides our need. Kung paano binibless mo, Lord, ang mga businesses ng mga anak mo, you continue to elevate your own business to change, to transform, to build the lives of people. At kami ay mga mabuti mong empleyado to operate your business, O God, na hindi siya kinukurap, bagkos ginagawa ng mahusay ang pag-winsol and make disciples sa mga tao. Bless all your people today, O God, na kasama namin sa umagang ito. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.